magandang umaga, grade 7. Bago natin simulan ang ating talakayan ay pinakailangan ko kayo tumayo at ating dalawin ang presensya ng Panginoon. Leah, kaunahan mo ang ating talakayan. Bago tayo umupo, ay pagpasdal muna ang ating ilalim ng pangakapuan at ayusin natin at pulutin ang mga basura sa ilalim ng pangakapuan. Ngayon, pwede kong ayun. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, ay aking nais ko lang ibatid ang mga patakaran sa klase. Galang ang mundo at mga klase. Pangalawa, makinig kapag nagsasalita. Pangatlo, magtaas sa kamay bago magsalita. Pang-apat, panatiling malinis ang paligid. At pang-lima, gawin ng buong puso ang mga gawain. Ngayon, naunawaan na ba ang patakaran sa ating klase? Kung sa ganon, atin ang simulan ng ating aralin. Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin ay hayaan niyo kung ipakilala sa inyo ang layunin ng ating aralin. Ito ang ilang muna na yung isa. Ngayon, bago ko ipakilala na yun ay nais ko ipakilala ang ating tatanamay ngayong araw. Ito ay ang sukat ng emosyon, hangganan, tutuliya at tingin ng Asya. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, na ipapaliwanag ang iba't ibang katanungan pisikal ng Asya tulad ng kabuang sukat, lokasyon, hangganan, tutupiya, at klima ng Asya. Pangalawa, natutukoy ang kabuang lokasyon at hangganan at iba't ibang klima ng Asya. Nakakagawa ng poster tungkol sa Asya na
na nagpapakita ng lokasyon, hangganan, ng lupa, ay ng tubig at tulad ng klima. Ngayon, atin ang simula ng ating lalagay. Next year. Ngayon, Bea, ano sa palagay mo, ano ang iyong pananaw kung ano ang Asya? Magaling Bea at yung napaliwanag kung ano ang Asya. Ang Asya ay ang pinakamalaki sa buong kontinente sa pitong kontinente ng kalumaan dito sa mundo. Ang Asya din ay ang pinakamayaman sa mga likas na yaman tulad ng mga burol, saba, talampas, batis, at iba pang mga anyong tubig at anyong lupa. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay may hinahanda muli ako gawain. Ito ay i-match mo. Paluto. Tapat ang Hanay A sa tamang sagot sa Hanay A. Sa Hanay A, Mount Everest. Anong inyong kasagutan sa Mount Everest? Abby, ano ang iyong kasagutan sa Mount Everest? Mahusay, Abby. Ang iyong kasagutan ay ang pinakamataas na bundok. Pangalawa, ano naman kapag sinabi natin Tibetan Plateau? Mika. Ang iyong kasagutan ay magaling, Mika. Ang iyong kasagutan ay Root of the Word. Sa pangatlong bilang, ano naman kapag sinabi natin Gobi Desert? Kathleen, ano ang iyong kasagutan? Ang iyong kasagutan ay ang pinakamalawak na desierto. Magaling, Kathleen, sa iyong kasagutan o sa iyong pananaw kung ano ang Gobi Desert. Ngayon, pumunta naman tayo sa iyong Cherry. Ano ang iyong kasagutan, Cherry? Ang iyong Cherry ay magaling, Cherry. Ang iyong kasagutan na pinakamahabang ilog. Ngayon, natapos na natin ang gawain. Tayo nagpapatuloy sa susunod na lesson. Ito ang kasagutan sa ating gawain, class. Ngayon ang kabuuang sukat naman ang ating tatalakayin. Ang Asya ay may kabuuang sukat na humigit kumulang 44,579,000 milyong kilometro kwadrado. Ito ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ngayon, sa kabuuang sukat ay meron tayo 30% na kabuuang lupa sa Asya at 30% na populasyon at 4.5 na katao ayon sa World Reference Population 718. Nawa-nawaan maklasa ang ating kabuuang sukat ng Asya. Kung sa ganon ay lumako na tayo sa lokasyon at lugar ng Asya. Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan o iyak lugar ng isang bagay, tao o lugar sa mundong may dalawang uri na solusyon. Ito, hanggang sa hangganan naman ay ito ay tumutukoy sa kahalagahan o limitasyon ng isang lugar, maaaring politikal,
natural at geographical. Ngayon, Carla, sa iyong pananaw, ano ang topografiya? Magaling, Carla. Ang topografiya ay ang pag-aaral at paglalarawan ng mga pisikal na anyo at katangian ng lupa ng isang lugar kabilang ang hugis, taas, at mga detalye nito. Plus, kapag sinabi natin topografiya, ito ay yung sukat o kanyang itsura, kung ito ba ay pataas o pababa. Kaya dito, nagtutukoy ang mga lupa at